Open Run in emergency response, no? That is the rule of cell on wheels o yung tinatawag nating COW. Okay, so sino ba ang lagi natin sinasama dyan? Ano? So si COW. Okay, so ito yung ating topic for the day. So we have this introduction to Open Run and then emergency response challenges. What is cell on wheels or cell site on wheels? Okay, and the advantages of Open Run, COW in emergency response. And of course, yung ating um hold on yung ating future directions, no, sa paggamit ng cell site on wheels. And of course, yung conclusion natin. Yeah. Okay, so let's have an introduction to Open Run. So yung Open Run is it's a new method, no, of delivering or building a cell site. So ito yung ating traditional cell site, as you can see on the left side. Meron tayong antennas, meron tayong remote radio unit, and then proprietary front hole, and then baseband unit. So basically, kapag magkatayo tayo ng isang traditional radio access network or cell site, we are getting the same equipment from one single vendor. Okay, so kaya tinatawag itong proprietary. So mga black box to, no? Hindi natin alam kung ano nasa loob o paano yung mechanism na nangyayari, no? Including yung mga transactions between each element. And then comes yung ating tinatawag na Open Run. Okay, so sa Open Run, you will see almost the same type of hardware equipment. Okay, but the main difference is yung bawat uh, equipment or hardware niyan is open source hardware. And then yung software niya is open source software. And of course, yung mga interfaces na nagko-connecta from one hardware to another hardware is also open. Okay? So, ang maganda dyan sa Open Run is it will introduce a diverse vendor ecosystem and magkakaroon tayo ng mga innovation models for introduction. So, when we say diverse vendor, dadami yung mga vendors natin. Currently, meron tayong apat na main vendors right now sa industry. Nandyan si H, si Z, si E, at si S, no? Yan. So when if Open Run will come, especially here in the Philippines, so marami tayong expect na additional vendors. So ang kagandahan dyan, aside from benefits niya sa operator na marami silang pagpipilian ng vendor, pwede rin sa mga engineers naman or sa mga technical professionals, mas marami kayong vendors na pwede puntahan, no, in terms of your career. And then after that is the innovation model introduction. So not necessarily kailangan natin maghintay ng mga upgrades from your current vendor. So kung may makita kang mas magandang feature from another vendor, so you can grab that feature already and implement it to your network. For example, mas magaling yung kanyang artificial intelligence or machine learning sa pag-i-implement ng ganyang klaseng system. So you can use that vendor immediately because your system is already open. Okay. And then lastly is yung lower total cost of ownership. So we are anticipating that the cost of the hardware and the software would go down. So ang magiging impact sa ating mga subscribers niyan is that yung pagtatayo ng mga cell sites using Open Run would we expect to come at a lower price. So kapag medyo mababa na yung presyo niyan, so we are expecting at the edge ng ating nung ating food chain na bababa rin yung presyo ng ating internet cost. Okay. May mga challenges tayo dyan na tinitingnan. So, network performance, fault management, network automation, and then yung pag-understand ng Open Run ecosystem, at syempre yung mga profiles, no, ng mga team members natin kung kaya ba nilang suportahan yung Open Run. Okay? So, what is Open Run, by the way, no? So, Open Run is you will hear the word disaggregated run dahil pinaghihiwalay natin literally, no, yung mga components natin in terms of hardware and of course in terms of software. So, yung hardware, if for example, the BBU, we separated it into two. Meron tayong centralized unit at distributed unit. And we also disaggregated the software, no, from the hardware. Ibig sabihin, pwede natin gamitin ang isang software
para sa isang hardware, no? So we can mix and match this software and hardware to hardware. Okay? And of course, meron din tayong tinatawag na intelligence na na-embed sa system. So we call it the Run Intelligent Controller. So later on, pag-usapan natin anong ginagawa ng Run Intelligent Controller sa Open Run. And then how it will help na yung deployment ng ating cell site on wheels. And then after that, yung ating radio unit na connected sa ating distributed unit via open front hole. Okay. So pagka nakarinig yun ng disaggregated run, we are talking about open run. So by definition, ang open run means open radio access network. Okay, so yan yung definition natin. And this is an industry movement, no, that develops disaggregated and interoperable radio access network solutions na gumagamit ng general purpose processors. So when we say general purpose processor, pwede mo ito mabili, no, off the shelf. Yan. Software-defined technologies and open interfaces. So when we say software-defined technologies, no, para mas madaling maintindihan, yung mga functionality dati na binibili natin together with the hardware, you can utilize it, no, using a virtualization. Okay, so for example, gusto mong makinig ng isang radio, no? So you can just download an app, no, sa App Store or sa Google Play Store. And then kung ayaw mo na, i-delete mo. So ganun din yung functionality, no, when we talk about virtualization. Kung kinakailangan natin ng immediate capacity on that moment, we can virtualize a function, no, to provide more capacity. Typical kasi kapag nag-deploy tayo ng mga cell site on wheels, minsan na miscalculate natin or na underestimate natin yung capacity. Nagpapadala tayo ng cell site on wheels and then pagbuhay niya, puno agad. No? When you say puno agad, congested agad. Maraming nagkaroon ng signal pero mas marami rin ang hindi nakatawag dahil nagsiksikan sila lahat dun sa cell site. No? So that's what we call the virtualization. So mas madali tayo makapag-upgrade in terms of capacity. Okay? And of course, it is supported by open interfaces based on industry standard. So when we say industry standard, we are talking about 3GPP or the third generation partnership project at si Oran Alliance. Okay, basta yung mga existing standards na ginagamit sa cellular network from 2G, 3G, 4G hanggang 5G, that is coming from 3GPP. Walang mababago ron. Yung mga bagong component or interfaces na inintroduce sa Open RAN, it will be provided by the ORAN Alliance. Okay, so yung dalawang standardization body na yan. Okay? So when we talk about ORAN Alliance, ito yung kanilang website. Okay, so si ORAN Alliance is a group of telecom companies, no, that aim to improve yung performance at openness ng kanilang network. So they call for a more intelligence in the network through information collection of these virtualized network elements. No? So kung gusto yung mas matuto ng Open RAN, so you just go to this website at www.oran.org. Yeah. So dito yung makikita yung mga iba't ibang use cases, okay, ano yung mga development ng Open RAN sa iba't ibang parte ng mundo. At for example, if you want to focus on Asia, yeah, so nandiyan din ano. And if you look at the ecosystem sa Open RAN, sino na ba yung mga players, no, na involved dito sa Open RAN? For a typical technical professional, no, ito yung mga kinakailangan mo tingnan if you are aiming, no, to have a career towards Open RAN. So meron tayong mga semiconductor or chipset na manufacturers, okay? And then meron mga ORAN hardware, mga services or integrators, okay? Meron tayong ORAN software and yung cloud. You can see there are so many familiar logos here, no? Like for example, sa cloud, nandiyan sila Microsoft Azure, si Google Cloud, AWS, okay? Sa semiconductor, nandiyan sila Intel, Qualcomm, okay? Sila AMD, sila Nvidia, okay? Sa hardware naman, nandiyan yung mga typical vendors natin, si Ericsson, Nokia, and Samsung. Pumasok sila Dell, si QCT, si Bicel. Okay, so marami ng marami ng mga players, no, na involved sa Open RAN. And if you look at the status ng Open RAN, this is as of June 2022, no.
Meron tayong dalawang operators na nag-deploy no, ng Open RAN. So one from Japan, that is Rakuten in Japan. So kung kilala niyo si Viber, yan. So kung gumagamit kayo ng Viber, yan, si Rakuten yan, no, yung gumagamit niyan. Okay? And sa US naman ay ito si Dish. Yan, no, si Dish naman sa US. Okay? And then sa ibang parte naman ng mundo, may mga trials tayo. Katulad din sa Pilipinas, yung isang operator natin dito, si Smart, ay nagkaroon na ng trial sa Open RAN. Open RAN and then yung kanyang RAN Intelligent Controller. So ang kanyang partner dyan is si NTT Docomo. Okay? Pag pumunta ka sa Asia, marami na ring movement na nangyayari sa Asia. Dito nga sila Rakuten, yung mga Japanese operators. Okay, meron din sa South Korea, um, sa Indonesia at sa Malaysia and then sa India. No? So marami ng mga movement or trials na nangyayari at deployment ng Open RAN. Okay? So, ngayon, paano natin siya i-apply, no? So, we would like to use this movement or implementing the Open RAN into ano no, into uh, emergency response, no? So, ano ba yung mga challenges, no, ng pagde-deploy natin sa isang emergency response network? Ito ay kapag nag-deploy tayo ng communication system, no? Like for example, yung cell site on wheels or COW sa mga disaster areas. Unang-una is rigidity. Yan, no? So, yung mga traditional radio access networks natin are, sabi nga, proprietary, closed system, and then lack of flexibility. No? Wala tayong flexibility kapag nag-deploy tayo niyan. So, kapag um, nag-deploy tayo ng ganyang klaseng site based from the experience, so it cannot adapt no to sudden surge in communication needs. Yung sinasabi ko kanina, kapag nag-deploy tayo for example sa isang area na to and then bumagsak lahat ng site, no? For example, meron tayong 5 sites diyan sa area and then bumagsak yan, and then nagpadala tayo ng isang cow lang. So there's a possibility na yung cow na ipapadala natin is mapuno. Parang ano yan, ano? Parang um, dati meron tayong supply ng 10 balde ng tubig para maligo. And then nung nataob yung balde ng tubig, ang nangyari, nagpadala tayo ng 1 balde lang. Okay, so siya nag-aagawan tayo sa pagligo, no? Yan. Okay. Next is deployment time. Yan. So, yung deployment time, yung setting up nung cow, okay, extending yung traditional RAN infrastructure response. So, i-drive mo yung cow dyan sa area. So, kapag medyo may problema dun sa access, no, medyo mahirap yan. And then, syempre, yung mga equipment natin, dahil hardware-centric yan, um, minsan no, meron tayong mga delays na nangyayari, especially sa installation or sa integration. Kapag nasira yung equipment, yan. So it will cause also some deployment delay. Of course, yung cost and resource constraint. Yan. So yung mga traditional ano natin is naka-fix na yung ano niya, no? Yung mga naka-fix or sometimes it's hard to negotiate pagdating sa price. Dahil nga nakalock yung mga vendors natin, yung mga operators natin. O kung marami tayong choice or choices sa industry to select different types of vendors ng equipment or ng software or ng integration, mas mapapaano natin yan, no? Mas mapapadali natin yung or mas mapapamura natin yung deployment natin. And lastly, yung limited scalability. Yan. So ito rin yung scalability na sinasabi ko kanina na gusto natin mag-upgrade ng real time, mahirap, no? Kasi for example, magde-deploy ako ng LTE, no? Isang band lang. And then kinakailangan ko ng additional resource, no, or additional capacity. So kinakailangan ko magdala ulit ng isa pang hardware or i-configure yung ano, no. However, kung open rin yan, there's a possibility na via remote mo ma-update kasi sa power ng virtualization. Okay? So ito yung mga challenges natin, no. So kung magkakaroon tayo ng deployment ng Open RAN sa isang area like this, so mabilis, no, yung magiging response ng ating mga responders dun sa calamity.
At syempre, yung mga kababayan din natin na tinamaan ng sakuna is madali na makakamusta yung mga ano nila, no, mga pamilya or loved ones sila para makapag-communicate at makakuha ng status. Okay? At syempre, ma-warningan din sila, no? Lalo na kung, for example, meron pang pasunod na mangyayaring event, no? For example, may inaasahan tayong tsunami or flash flood. So at least meron tayong way, no, na ma-inform sila. Sabi, sir, cell site lang ba talaga ang pwedeng gamitin? Actually, marami, no? So, meron kang pwede yung mga two-way radio, okay? Pero bihira lang ang may two-way radio. Hindi naman lahat may two-way radio, right? Pwede rin naman via TV or AM or FM radios, no? Broadcast. Kaso kung ganyan, walang power, mahirap din. Pwede rin naman ng Starlink, yung satellite. Pero kapag kinonvert mo si Starlink dito sa Pilipinas kasi is i-convert pa natin siya sa Wi-Fi. And then yung uh, range ng Wi-Fi is not as big as the cellular, right? So ang Wi-Fi kasi umaabot lang siguro maximum 50 meters. Pag lumabas ka ng bahay mo, wala ka ng Wi-Fi. Pero if we build a cell site like this, so the coverage could reach up to 1 kilometer up to 2 kilometers, no? Depende sa configuration at height ng ating uh, cell site. Kaya isa to sa pinaka-effective na paraan para makapagbigay tayo ng communication network sa mga kababayan natin. So puntahan natin, what is COW, sir? So COW means cell on wheels, no? Or cell site on wheels. Yan. So ito yung mga typical. Saka nakakita na ba kayo nito? Can you raise your hand kung nakakita na kayo ng cell site on wheels or COW sa tunay na buhay? Nakakita na ba kayo nito? Sino hindi pa nakakita ng cell site on wheels? Yung ano, yung cow na isa, baka kasi yun. Alam ko, nakakita na kayo ng baka. Pero sa tunay na buhay, cell site naman, cell site on wheels. Ang tawag sa mga typical, no? Ang tawag sa mga nagme-maintain or nag-de-deploy ng cow ay mga cowboys, no? Pero hindi sila naka-cowboy hat, no? So, kasi nga, ano, minatch lang yung terminology na yan. Okay, cowboys. So, pag sinabing cowboy ako, mostly yan, yan. Nag-deploy ako ng cow. Okay? So, ang cow or cell site on wheels, these cell sites are designed for emergency situations. Yan. It provides temporary network and wireless communication capabilities to areas where the existing infrastructure is, for example, nasira. Okay, nasira yung mga cell site dahil sa bagyo or lindol. Na-overwhelmed, no? Hindi lang tao na overwhelmed, no? Pati cell site na overwhelmed. Na-overwhelmed means nag-congest. For example, nagkaroon ng rally, nagkaroon ng um, event, concert, no? Yeah. So nag-deploy tayo ng cow para madagdagan yung capacity ng network. And then non-existent. Sabi walang coverage, no? Uh, kinakailangan natin, for example, magkaroon tayo ng program dun sa area and then kinakailangan ng cellular coverage. Kaysa maghintay tayo ng 6 na buwan sa pagkatayo ng cell site, magpadala na lang tayo ng cell site on wheels or cell on wheels, no? So this is crucial, no, during natural disasters, large public events, or any scenario that requires yan, rapid, mabilis, flexible, and temporary communication solution. Although sa ibang mga scenarios or situation, lalo sa ibang bansa, nagiging tinatawag to temperament. Temporary permanent, no? Kapag dineploy mo, hindi na napapalitan. Nagiging permanent na sila dun sa area. Okay? Ayan. So kaya siya tinawag na temperament, no? So iba-iba ang itsura niya pero makikita niyo sa konsepto ng cow, ganyan lang 'yan, ano? Meron kang boom or tower, mini tower sa taas, okay? Tapos nandun lang yung cell site, no? Yan. Tapos meron siyang wheels. Okay, cell site on wheels. Sa iba naman, katulad dito sa Indonesia, nakita ko sa Telkom University, nasa likod ng 4x4, no? Truck. Tapos naka-solar panel siya. Okay? Yan, tapos ito yung radio niya. Tapos ito yung antenna. Naka-omnidirectional antenna naman siya. Okay, so depende sa design, depende sa functionality. Yung iba naman kapag medyo mataas, nasa 30 meters yung pole, nasa trailer truck, no, na kay Optimus Prime. O, ang tawag nila doon is Optimus Prime. Pag sinabi, darating si Optimus Prime, sabihin, malaking truck 'yon, no?
na ng cow. Okay? So ito naman yung mga minivan. Yan. So parang katulad yan ng mga dinadala ng mga ABS-CBN, Channel 7. So ang kanila naman satellite dish no para magbato sa satellite. Yan. Tayo naman binabato natin signal. Okay? Okay, so balikan natin yung wireless telecommunication system para maintindihan natin paano gumagana yung CAW. Meron tayong user terminals. So ito yung mga telepono nyo, okay? Cellphone, iPhone, iPad, Android, laptop na mayroong SIM card. Kinokonekta natin yan sa radio access network or cell site. So ang connection yan is air interface or radio frequency. Invisible yan. So ang natatanging frequency na nakikita natin is the light, no? The visible light. Okay, so parte rin ng spectrum yung ginagamit natin diyan. Next is connected itong mga radio access network sa core network. Okay? Yan. So it could be via microwave, fiber optic or satellite. So itong RAN na to, tinatransform lang natin yan no into usable or sabi nga niya ano, kanina creative solution no para mabilis nating ma-deploy yung RAN kasi kung typical na itatayo natin siya on site medyo matagal no. Mas mabilis kung movable or flexible yung ating radio access network. So dito pumapasok yung RAN. Okay? So makita niyo parehas lang ng principle yan. Nagkaroon lang to ng gulong eh. No? So kung ang yung mga cell site ng tawag natin so nakabaon sa lupa is yung mga terrestrial network. Tapos ginawa natin sila ng wheels, tinawag natin siyang cell site on wheels, no, or COW. Tapos meron tayong tinatawag naman ngayon na non-terrestrial network or NTN. Ano naman yung non-terrestrial network or NTN? Yung mga radio access network, sinakay naman natin sa satellite. No, pinalipad natin siya. So nandyan sila yung low Earth orbit, no? Meron pa tayong HAPS, yung high altitude platform system. Okay? So mga lumilipad na yan, no, na merong radio access network. So, ganun yung mga different applications ng RAN. So, titingnan natin ano pa bang pwede nating gawin aside from that. Siguro kung gusto niyo mag-deploy sa maritime, okay, magbigay na signal. So, pangalanan niyo na lang no kung anong pangalan ng gusto niyo. Pwede niyo ipangalan sa inyo 'yun. So, cell site on naman 'yun on boat. Okay. COB. Okay. Wala, hindi masyado creative. Kayo na mag-isip no. Okay. So tatlo yan. So as easy as 1, 2, and 3. So meron tayong user terminals, radio access network, at core network. So kung ano yung component na binubuo natin sa isang typical cell site, ganoon din ang ilalagay natin sa RAN. Okay? So meron ito yung architecture natin, ano? So ito yung radio access network connected sa core network, ito yung backhaul natin. So typical meron tayong tower. Okay? So yung tower na yan sa sa cell site on wheels, nilagay lang natin sa isang truck, container van or sa 4x4 vehicle. And then nandun yung antenna, okay? Panel antenna po yung tawag dun sa mga puti, grayish white or gray or medyo blackish kapag sobrang dumi na. Meron tayo iba't ibang mga frequencies, no? So meron tayo dito sa example na to, 1800 at 900. So typical yan para yung AM and FM. FM radio, AM radio. So ito naman yung mga remote radio unit natin. Yan. So yung remote radio unit kapag FM, kukonekta mo sa FM na antenna, no? Pag AM, AM na antenna. Yan. So katulad niyan, 1800 MHz at 900 MHz. Okay, so meron tayong jumper cable and then mula radio unit papunta ng baseband unit. So yung baseband unit natin para mga CPU, no? Central Processing Unit ng ating mga computers. So dito tayo nagde-define ng LTE, 2G, 3G, or 5G. Okay? So kapag magdadagdag tayo ng capacity, kunyari gusto natin umabot ng 1,600 Mbps yung capacity ng site. So dito natin siya ina-activate. Okay? Ito namang mga radios na nagka-transmit ng signal natin, ng radio frequencies natin. Itong mga antenna, ito yung nagda-direct kung saan niya ibabato. Okay? Yan. So itong baseband unit natin sa isang container yan, nandiyan yung sa isang cabinet no, nandiyan sa ventilator, nandiyan yung or kung meron yung aircon, backup battery,
transmission. Yan, ito yung transmission natin, microwave transmission. Okay? So it could be a microwave, pwedeng fiber, or pwedeng via satellite. Okay? So pag tinignan natin, makita nyo, parehas lang naman halos na yung parts of cell site, no? Yan. So ito yung typical example natin. No? So makita nyo dyan, meron niyang antenna system, ito. But in this case, ang ginamit niya is omnidirectional, no? Isang tubong, para maliit na tubo, pero pabilog yung ano niya, no? Yung coverage niya. Hindi katulad ng mga panel antenna na meron siyang 60-degree beam width. Ito isipin nyo as parang bulb, no? Na pagka binuksan mo yung ilaw, diliwanag sa buong paligid. Yung panel antenna naman is a flashlight. Okay? Kapag bulb din yon pero meron kang reflector. Pero nadadirect mo yung ilaw. So, ganun din ang ano nito. Ganun din application yan. So, dito sa example natin, makikita nyo, this is an example of an omnidirectional antenna. Okay? So, yung antenna system na ginamit niya. And then, meron tong mast or tower. Yun, malapakaliit ng tower niya. No? Nakikita niyo may tower niya. Yun. Pagkakabitan, no? Andyan. Okay? And then, radios or BBU. Okay, andyan yung mga radios niyan. So, malamang yung BBU nandito nakasingit. Hindi lang nakita. And then, we also have yung power supply. Okay? So, para ma-power up yung mga baseband at radio natin. And makita niyo yung cooling and ventilation. Okay? So, kung walang ano, may fan yan typical na yung mga ano, mga equipment na yan para at least hindi uminit. And then, backhaul connectivity, pwede mag-fiber yan, pwede mag-microwave kung mataas kung medyo mataas yung tower niya, or pwedeng via satellite, no? Kung i-deploy natin kung for example, bagsak din yung fiber, bagsak yung microwave, ang way na lang natin is connect yan papunta ng core network via satellite. So kapag sinabi nating via satellite, no, ganitong itsura no, kapag via satellite. Ika lang, saan ba yun? Okay. Mm, yeah, yung via satellite natin ay ayan, no. So ito. So ito yung cell site natin. So pwedeng ito ay microwave or fiber. Kung wala naman, ito ay sorry. Kung ito ay magiging um, via satellite. Itong part na to. Okay? So pwede rin siya para makakonect natin sa core network or sa internet. Okay? So ayan yung ating typical no connection para at least maano natin siya ma-connect natin pabalik sa core network. Yan. So, yun yung backhaul connectivity. And then, of course, syempre, mobile trailer or truck para ma-connect natin. Okay, so ang COW is nagpo-provide siya ng coverage, additional coverage or additional capacity. So, gumagamit siya ng wireless connectivity or radio frequency. So, dati na pag-usapan na natin to yung road analogy, no? For example, meron kang data. Okay? Meron kang gustong i-transmit na data from one point to another. So that is from your cell site going to your mobile or vice versa. Pwede yun, no? Pwede ka mag-upload, pwede ka mag-download. So i-consider natin siya as a toll gates, no? So meron kang mga pasahero dito or meron kang delivery na gustong ipadala dito at meron ka namang toll dito at gusto mo ipadala dito, no? So yung road na ginagamit natin, ito ang tinatawag nating frequency. Okay, so kasi nga invisible yung frequency, hindi natin makita. So we will just use this analogy of the road. So yung mga frequency, gamitin natin siya as road. Okay? Ayan. So in terms of coverage and capacity, si cow, katulad ng typical cell site, siya ay nagpo-produce ng coverage at ng capacity. Coverage meaning mayroon kang signal. It's just a matter of may signal o wala. Okay? So kapag may signal ka, so that is coverage. Capacity is meron ka bang kapasidad na ano, na magamit no, yung signal na yan. Okay, kahit na kasi minsan may signal ka, hindi ka makatawag. So ibig sabihin, kulang ang capacity. Okay? Or merong something na nangyari. Yan. Pero most of the time, kulang ang capacity. Okay? So kapag gumamit tayo ng kalsadang low frequency, okay, katulad dito ng mga national highway natin na dinadaanan natin lagi.
Pag sinabi natin mga low frequencies, ito yung less than 1 gigahertz. Kasama dito yung 450, 700 megahertz, 850 megahertz, or 900 megahertz. So less than 1 gigahertz. So ganyan kalapad yan at malayo nararating yan. So you can just imagine from NCR going to Sorsogon, no? Dire-diretso yung kalsadang yan. Hindi naman dire-diretso, no? Pero mahaba yung kalsada niya. And then meron tayong mga mid frequencies na matataba, no? At mas maraming sasakyan nakakadaan. So typical example niyan is yung South Luzon Expressway, North Luzon Expressway, VTEX, CCLEX. Okay? So ito yung mga type of mid frequencies. So from 1 gigahertz to 6 gigahertz. And then meron naman tayo tatawag na mga high frequencies. Yan. So yung mga high frequencies greater than 6 gigahertz. Ang pinakamalaki ngayong frequency na ginagamit natin is yung millimeter wave. So pumapatak yun ng 26 gigahertz up to 71 gigahertz. Ganun kalaki yun. No? Ganun katindi yung frequency na yun. And then malapad yan. So sa lapad niyan, para yung NAIA International Airport. Okay, so mas maraming sasakyan pero maikli lang ang coverage niyan. Okay, maliit lang yung nararating. Typical example niya, no, kapag gagamit ka, yung 2.4 gigahertz ng Wi-Fi mo, mas malayo yung nararating nun kesa kay 5 gigahertz na frequency ng Wi-Fi. Pero in terms of throughput or capacity, mas mabilis naman si 5 gigahertz kasi malaki yung bandwidth nun. Okay, so ganun yung analogy ng frequency, no. So si Kau, ganun ang ginagamit niya, no. So it depends sa nature ng situation kung paano natin siya i-implement. Pwede tayong mag-low frequency kung kalat-kalat yung mga i-cover natin. Pwede tayong mag-high frequency kapag isang concert area lang or meron lang meeting the advance na kailangan i-support yung capacity, nagtumpukan yung mga tao. So hindi mo kailangan ng low frequency. So kinakailangan mo lang high frequency, no. So ganun yung pagpili ng frequency na gagamitin natin sa Kau. In terms of coverage naman, depende rin sa i-cover natin, no? So, may mga low frequency natin, typical malalayo yung nararating yan. No? So, kung layo-layo yung mga subscribers na gusto natin i-cover, like for example, nagkaroon ng pagbaha at malaking barangay yung lumubog, no? At kinakailangan ma-cover natin siya. So, pwede tayong gumamit ng low frequency para magkaroon ng signal, no? Yung mga kababayan natin. And kung medyo maliit lang yung affected area, and then maraming tao, so we can deploy a high frequency. Okay? So, mas makita nyo, mas malaki ang capacity niyan pero maliit ang coverage. So, in such cases na magkasama, sir, paano kung malayo-layo tas maraming tao? You can combine multiple frequencies in one site or in one cow. Okay? Kaya yung pagdi-design ng cow, ano yan, critical yan, no? Kasi meron tayo mga high capacity cow at meron tayong mga low capacity na cow, no? So, kung high capacity yan, typical, minsan gumagamit tayo mga trailer. Kasi yung trailer, kaya nung magsakay ng isang mas malaking pole, so bigat na antenna, tower, or tower, ano ito? Tower structure, at pwede tayo magkagay maraming antennas or equipment. Okay? So, ito yung ating comparison, no, nung coverage and capacity, bakit tayo nagdiligan. So para din ano, no, kung nasa telecom kayo, para din tayo nasa Pag-asa, no, or Project NOAA. Meron din tayong kulay-kulay dito, no. Dahil ito ay simulation. So sa atin naman kapag dito, typical na ginagamit namin sa aming simulations kapag blue, ito naman ay malakas na signal. Yan, kahit nasa loob ka ng bahay mo, meron kang full bar. Yan, okay? At kapag medyo red-red na, ayan yung 1 bar nawawala, minsan may 1 bar, so kinakailangan mo lumapit o itaas yung cell site mo. Okay? Ayan. So ito yung ating ito yung ating type, no. Pero kapag nagkaganyan, hindi naman kami nagsasalita ng hindi naman kami ang Kalakhang Barangay Laguna o Barangay Landayan ay magkakaroon ng manakanaka at masika no. Hindi naman ganoon, no. Kapag sinasabi lang namin may signal o wala, ayan. Okay, so magkakaroon ng signal o wala. Okay, so ito yung ating so pag-usapan naman natin anong advantages, no, ng Open RAN. Yan, kapag pinagsama natin. So may Open RAN, tapos may cow deployment ka. Paano naman makikinabang, no? Paano natin mapapakinabangan yung technology? So typical example, ito yung cow natin. So mas mas rapid yung deployment.
Yan. So Open Run Cow can be deployed within hours, no? Providing yung immediate communication support para doon sa network requirement. Okay? So minsan kinakailangan ano yan, days no. Pero ito kasi yung mga equipment mo minsan kulang no. Pwede kang bumili ng equipment no from a typical vendor. So kung wala siyang equipment ngayon, pwede kang bumili sa isang vendor pa. Ako nyo ba yung flexibility no? Kaya bumibili yung deployment natin. And in terms of agility, yan, yung portability ng cow units, yan. So it will allow you to be transported directly to disaster sites, no? So binabypass mo na yung damage ng ano no, bypassing yung mga damaged infrastructure. And then on-demand networks. Yan. So kapag ka on-demand networks, kasama diyan yung mga you can create temporary networks tailored to specific emergency needs. So, depende lang sa gusto mong i-deploy kasi using the power of virtualization, you can just configure ano ba yung kailangan nating capacity sa area. So, syempre nandiyan papasok na yung scalability and flexibility. Okay? So, dahil ang Open Run is more on software-centric in nature. So, mas madali siyang i-configure. For example, kinakailangan ko lang ng dalawang carrier, no? So, you just configure it, no? Dun sa system. And then kapag wala na yung kunyari tulog na yung mga tao at hindi mo naman kailangan magtipid ng kuryente doon sa cow para at least pas humaba yung ano niya no. Makatipid yung operator. So you can use the artificial intelligence no. Yung run intelligent controller. Dito natin ginagamit yung ano no. Kasama na dito yung ano kasi no, yung cost efficiency rin no. Yan. Typical kapag ka nasa bahay tayo, 'di ba? Kapag ka may tao sa bahay, nakabukas yung ilaw. Yan. And then later on, kapag aalis kayo ng bahay o matutulog na, ang typical na ginagawa natin para makatipid ng kuryente, papatayin natin yung ilaw. Sa traditional run, laging bukas ang ilaw. May tao o wala. Okay, so meron tayo mga software features na ini-implement doon. Pero it's more on ano no, it's more on algorithm. Pero pagdating ng Open Run, we are using artificial intelligence. So it can predict, no? It can estimate kung kailan talaga gising or active yung mga subscribers mo. So kapag ka meron na siyang data noon, so the artificial intelligence will decide when to shut down or when to minimize yung paggamit no ng electricity. Yeah, so kung kailan niya lang pwedeng bukas lang yung isang antena or yung isang or tatlong antena pero nakapatay naman yung ibang bands, no? Pwedeng ganoon ang gawin ni ano, no? Ni Open Run. Dahil sa power yan ng Run Intelligent Controller. And enhance, no? Communication capabilities. So yung interoperability and then yung mga advanced features, no, na gagamitin natin sa Open Run. And of course, yung innovation and collaboration. Yeah. So dahil ito ay community driven, no? Technology, yung mga collaboration or collaborative environment for continuous innovation will be driven no, by diverse global contributions. Kasi minsan nalilimitahan yung mga operator to implement a specific feature kasi nga hindi pa ready no yung vendor. Pero once na meron ng ready na vendor or meron kami mas powerful na artificial intelligence diyan no. So it's just like choosing no. For example, artificial intelligence kung dati ang choice mo lang si ChatGPT, ngayon pwede kang gumamit ng Bard or pwede kang gumamit ng ano pang klaseng anumang klaseng ano no artificial intelligence na available sa market. So ganun si ano no si OpenAI, marami kang choices. So it's up to you no kung ano yung gagamitin mo na feeling mo typical or magiging applicable sa iyong company or sa iyong operations. Okay? So ito yung mga advantages no. And then, ano yung mga future directions no, for Open Run, COW in emergency response? Ano yung mga inaasahan natin dyan? Ano? So, first is technological advancement. Yeah. So inaasahan natin na pag gumamit tayo ng Open Run COW, yung edge computing integration gagamitin natin yan kasi typical si Open Run is you can configure it no based dun sa requirement mo. So if you are utilizing the massive machine type communications or ultra reliable low latency,
So you can utilize no yung flexibility ng architecture. So yung kasama na doon yung edge computing. Okay? AI and machine learning. Yan. So we will implement yung AI to optimize yung network traffic, predict maintenance needs, and improve the overall efficiency for emergency communications. Isa sa ang applicable ng AI, no? Ganito, no? Typical, no? Kapag ka may sunog, no? Nagkaroon ng sunog or may nasusunog or merong kaya gano'n lang, merong baha no na nangyayari or may something event na worth na i-video. Typical kasi no sa ewan ko bakit may mga ganung ano, may mga ganung Filipino no kapag may nasusunog instead na makibuhos ng tubig, binibidyo pa nila, bino-broadcast sa Facebook no. Nila live pa no. So ang tendency nun, yung communication system resource na sana ay gagamitin ng mga bombero or ng mga respondents, nagagamit ng mga marites, no? At saka nila ano, no? Nila content creator. Okay. Nagagamit nila yan. So, bumabagal yung network natin. Pero dahil gagamitan natin siya ng artificial intelligence, okay, we can prioritize yung QoS. No? Ang tawag natin dyan is QoS optimization. Ano yung sabihin nun, sir? So, we can identify kung sino yung mga respondents sa area. Okay, so yung mga respondents could have a specific or specified SIM card na kapag ginamit nila yung network or yung cow sa area, okay, they will be prioritized. Ano yung sabihin ng prioritize? Parang kalsada ulit, no? Sa kalsada, kapag maraming sasakyan and then merong emergency na nangyari, may dumating na ambulansya, ang tendency tatabi yung mga motorista at magbibigay ng daan para dun sa ambulansya. Yun ang QoS, typical example ng QoS. So dito, kung ikaw ay nag-upload no sa ng iyong content na nasusunog na something, bababaan yung throughput mo no para at least yung resource maibigay talaga dun sa mga respondents no, dun sa talagang kinakailangan yung service. Okay. So yun yung isa sa mga application no ng AI and machine learning para at least ma-visualize siya. Paano gagamitin yun? Yan. So meron tayong prioritization sa network. At nakikita yan ng artificial intelligence. No? Siya ang uh, schedule niyan. Next is um, policy implementation. Yan. So sa policy implementation, so kasama dyan yung regulatory support. Okay, so yung mga governments and regulatory bodies to recognize and support yung adoption ng Open RAN COW with favorable policies and funding. So kung for example nasa isang ano kayo, nasa isang lugar kayo na talagang nakita niyo madalas ang disaster, no? At meron tayong alam na isang lugar. Ang tagal no bago nagkaroon ng signal. So umabot sila ng months bago bumalik yung signal nila. So kung magkakaroon ng isang regulatory support on this that for example yung deployment ng cow ng mga cell site na ganyan nakikita nyo, how about if we could just deploy it sa local government unit, just empower the local government unit, parang sa isang LGU, lalo na kung sila ay prone sa disaster, meron silang ambulansya, meron silang bombero, meron silang cow. Di ba magandang idea yan? Di ba? Meron kang cow na sarili mo. And then you can deploy it rapidly. Kung gusto mong, kunyari may nangyaring something doon sa lugar mo, kalamidad, kailangan nawala yung mga communication system, deploy a cow, no? So, nandun yung tatlong yun. So, meron kang ambulansya, meron kang um, fire truck, meron ka ring cow. Okay? So, kung magkakaroon ng policy about that, so pwedeng gamitin yon. Saan papasok yung policy doon? No? Kapag ka nag-deploy ng cow, dapat meron siyang specific frequency na hindi makaka-interfere sa existing frequency ng mga operator, di ba? Para kasi kung masisira yung frequency plan ng operator, so medyo pangit sa network. So katulad sa US, meron silang tinatawag na 3.5 gigahertz yung CBRS, no? Broadband Citizens kalimutan ko yan. CBRS, no? Citizens Broadband Service. Yan. So meron siyang sariling frequency na para sa mga private entity at sa government entity. So pwede mo gamitin yung frequency na yan. So that should be enforced by or helped by the regulatory support. And pre-deployment strategies, okay? So
yung mga established pre-deployment strategies and locations for cow units for quicker response. Ayun, sabi ko nga, no, kung magkakaroon tayo sa LGU ng ganyan, so mas maganda. No? Siyempre, training and workforce development. So, kung sa LGU manggagaling yan, so dapat trained no, yung kanilang mga engineers, local engineers doon. Okay? So, sa Indonesia nga, no, meron silang tinatawag na Telkom University. Ang ginagawa nila doon, yung mga estudyante, nag-aaral sila ng telecom talaga. Itong nakikita yung count na to is just a typical example na ginawa ng mga estudyante. Okay, so naging project nila yan, no? Doon sa kanilang area. So ito yung ginawa nilang project doon sa kanilang school. So dito sa Pilipinas, we can also create such a curriculum like that. So kaya yung mga partner universities ni Asia Open Academy, we're looking towards no, sa ganyang klaseng training and workforce development. Okay, makapag-build tayo ng ganyang something. Okay? Next is of course yung collaborative ecosystem. Yan. So, syempre yung global partnership, yun. So, yung fostering yung mga partnerships between public sector, private companies and non-profits no to develop robust emergency communication networks. So, it's a combination na no kasi kapag ganyan mga disastrous events no kinakailangan ng direct collaboration yan with the public sector, yung local government unit, okay, and then private companies like yung mga telco operator, mga vendors, okay, to support this kind of solutions. And then yung mga non-profit government para at least magkaroon ng tinatawag tayong collaborative ecosystems. Yan. Actually sa collaborative ecosystems na yan, hindi lang yan natatali sa ano sa telecommunications no. Yung mga software and systems developer or application development pwede ring gawin diyan ano. Yan. So for example, sa isang barangay no, kung merong connectivity na ganyan, pwede kayo mag-develop ng sarili niyong application no? Localize lang doon sa LGU para at least yung mga alam mo yan, yung mga residents dun sa barangay sa isang area, municipality or barangay, at least meron silang app no na gagamitin kapag may mga ganyang klaseng disaster. Okay? Ayan, so in this ever evolving landscape sa telecommunication, so yung Open RAN cell site on wheels stands out no as a beacon of innovation yan for emergency response. So marami tayong mga solutions pa na pwede maisip on this basic solution na ginagamit natin sa traditional network. And one of the solution is to use an Open RAN, no? Yung mas advanced na deployment mechanism no? Sa pag-deploy ng isang cell site. Okay? So by continuing to advance yung mga technologically and shaping supportive policies and fostering a collaborative ecosystem, so we can ensure no yung that when disaster strike, resilient and effective communication networks are ready to serve as the backbone ng ating emergency response efforts. So para ultimately, saving lives and paving the way for a safer and more connected world.